Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. Naglalagablab na ulat ng mga mobile unit reporter. DZRH. Boom! Balita. Mainit. Malaman. Sagisag ng katotohanan. DZRH. Boom! Balita. Boom! Balita. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Bulyas. At ito po si Yuel Reyes sa ulo ng ating mga balita.
Apat na sawi sa kasagsagan ng Nazareno 2026. Higit 1,000 medical cases na itala. Balita. Balita. Andas ng Jesus Nazareno balik Quiapo matapos ang halos 31 oras. Higit 9.6 milyon na mga deboto nakiisa. Balita. Balita. 3 pulis, 1 sibilyan kabilang ang hepe ng Sibulan Negros Oriental patay sa pamamaril ng kapwa pulis. Balita. Balita. Army official na tinanggal dahil sa pagbawi ng suporta kay Pangulong Marcos, voluntaryong sumukos sa militar. Balita. Balita. Taas presyo sa mga produktong petrolyo nakaamba na sa susunod na linggo. Balita. Balita. At bilang ng mga nasawi sa pagguho ng landfill sa Cebu City, 4 na. Vice President Sara Duterte bumisita sa mga biktima. Balita. Balita. Yan po ang ulo ng ating mga balita. Ngayong Aji sa buwan ng Enero 2026, live na napapakinggan via 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Gayon din po sa 18 relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao at higit 1,000 cable operators sa buong Pilipinas. Muli po kami ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Bulias. At ito po si Yuel Reyes. Balita. Balita. Sa detalye ng ating mga balita, maituturing na pinakamatagal sa kasaysayan. Balik na ang andas ng Poong Jesus Nazareno sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church. Eksakto alas 10:50 ng umaga ngayong araw. Umabot ng 30 oras at 50 segundo ang traslasyon na nagsimula alas 4 ng madaling araw kahapon ng Biyernes, Enero 9. Bandang alas 4:05 ng madaling araw kanina nang makarating ang andas sa San Sebastian Church para sa tradisyonal na dungaw. Sa kabila ng anunsyong pansamantalang mananatili ang andas ng Nazareno sa San Sebastian Church, nagpatuloy ang traslasyon bandang alas 5:15. Sa pagtayo ng Philippine National Police, pinakatumagal ang andas sa bahagi ng Arlegui patungong Castillejo Street na bumagtas ng halos 10 oras. Balita. Balita. Umabot sa 4 ang naitalang nasawi sa kasagsagan ng mga aktibidad ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Base sa tala ng pamunuan ng Quiapo Church at Philippine National Police, kabilang dito ang 3 deboto at 1 miyembro ng media na nagko-cover ng pahalik sa Quirino Grandstand. Mga kalalakihan ng nasawi na nasa edad 30 anyos, residente ng Binondo, Maynila, 41 anyos sa taga Sampaloc at 1 hindi patukoy na nasa edad 30 hanggang 40 anyos. Ayon kay Father Robert Arellano, ang spokesperson ng Nazareno 2026, ikinalulungkot nila ang insidente na maituturing ng pinakamataas na bilang ng casualties sa kasaysayan. Balita. Balita. Abot sa 19 na pasyente ang isinugod ng Philippine Red Cross mula Emergency Field Hospital patungo sa kalapit na ospital sa kasagsagan ng Nazareno 2026. Ayon sa PRC, 5 pasyente ang dinala sa Philippine General Hospital, tig-2 sa Tondo Medical Center, Quirino Memorial Medical Center, Philippine Orthopedic Center at Jose Reyes Memorial Medical Center, habang tig-1 pasyente naman ang dinala sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, Hospital ng Maynila at East Avenue Medical Center. Kabilang sa tinamo ng mga pasyente ang fractures, lacerations, dislocated shoulders, rib fractures at hirap sa paghinga. Balita. Balita. Bagamat 3 ang kumpirmadong nasawi sa kasagsagan ng traslasyon, itinuturing pa rin ng generally peaceful ang traslasyon 2026 matapos tuloy ang makabalik sa Quiapo Church ang imahe ng Jesus Nazareno alas 10:50 ng umaga ngayong Sabado. Ayon sa NCRPO, naging maayos pa rin ang kabuoang pagdiriwang ng pista ng Nazareno sa kabila ng ilang mga aberya. Sabi ni NCRPO Chief Anthony Aberin, pinakamahaba sa kasaysayan ng prosesyon ngayong taon bago at matapos ang COVID-19 pandemic. Patuloy naman ang clearing at cleanup operations ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ng Manila Local Government Unit habang balik na ang network signal sa lungsod ng Maynila.
Kaugnay niyan, umabot sa higit 9.64 milyong mga deboto ang nakilahok sa traslasyon ng Pista ng Jesus Nazareno ngayong taon. Ayon sa Quiapo Command o Quiapo Church Command Post, mas marami ito kumpara sa 8.12 milyon na dumagsa noong 2025. Samantala ngayon ang pinakamatagal na traslasyon na umabot ng 30 oras at 50 minuto. Balita! Balita! Tinapos na ang pahalik sa Poong Nazareno sa Quirino Grandstand alas 3 ng hapon kahapon, January 9. Matatandaan na nauna nang inextend ang pahalik hanggang ngayong Sabado, January 10. Pero dahil wala nang masyadong deboto ang pumila sa pahalik mula na magsimula ang traslasyon ng Jesus Nazareno, kaya nagpasya ang Quiapo Church Command na command post na tapusin na ito sa Quirino Grandstand. Ang mga debotong nais na makibahagi pa rin sa pahalik ay maaari naman magtungo sa Quiapo Church kung saan buong taon ay isinasagawa ang pahalik sa gilid ng simbahan mula yan ng alas 6 ng umaga. Balita! Balita! Alas 5:13 ng hapon sa iba pang mga balita, patay ang 3 pulis. Kabilang ang hepe ng Sibulan Negros Oriental at isang sibilyan matapos umanong pagbabarilin ng kapwa pulis kagabi. Kinilala ang mga biktima na sina Police Captain Jose Sima Franca, hepe ng Sibulan Police, Police Senior Master Sergeant Tristan Chua at Patrolman Ray Albert Temblor. Ayon sa Police Regional Office Negros Island Region, nagiinuman ang 6 na pulis sa loob ng istasyon dahil kaarawan ng kanilang hepe bago tumungo sa isang bar sa barangay Tubtubon. Sa isang bar, binaril umano ng sospek na si Police Staff Sergeant Bonifacio Saicon ng isang babae na kanila umanong itinable na kinilalang si Sheila Dinaunaw. Hindi na natuloy ang inuman sa bar at umalis sina Captain Sima Franca kasama ang 3 pang pulis at ang mismong sospek upang dalhin sa istasyon. Matapos umalis sa bar, binaril din ng sospek na pulis sa isang highway sa Sibulan ang hepe at 2 nitong kasama. Isinugod pa sa ospital ang mga biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Balita! Balita! Kaugnay ho niyan, ipinag-utos na ng Police Regional Office Negros Island Region ang agarang investigasyon sa shooting incident sa isang bar sa Sibulan, Negros Oriental. Ayon kay Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay, mananagot ang dapat managot ay hindi dapat magkakaroon ng whitewash sa investigasyon. Mariin namang kinondena ng Negros Oriental Police Provincial Office ang insidente na tinawag na senseless act of violence. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang PRO Negros Island Region sa pamilya at mga mahal sa buhay ng mga biktima. Balita! Balita! Sa iba pang balita, back to military control. Yan ang inanunsyo ni Major General Michael Lohico, Commander ng Training Command ng Philippine Army matapos ang online post ni Training Support Group Commander Colonel Odi Mongao ng pagbawi ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Lohico, alas 7:30 kagabi ng voluntaryong sumuko si Mongao kung saan sila nagkaroon ng mahabang pag-uusap. Nangakuan niya si Mongao na makikipagtulungan sa investigasyon ng Philippine Army. Una rito iniligay si Mongao sa Office of the Commander ng TRACOM o Training Command habang iniimbestigahan ang posibleng administrative at legal charges na maaring ihain laban sa kanya. May tuturing na sensitibo ang posisyon ni Mongao na siyang naghuhulma sa pag-iisip ng mga sundalo at opisyal ng militar. Balita! Balita! Alas 5:15 na ho ng hapon, bad news ho sa ating mga motorista. Taliwas sa inaasahang rollback, posible pang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, posibleng tumaas ng 10 sentimo hanggang 30 sentimo ang kada litro ng diesel, habang 5 sentimo naman hanggang 15 sentimo sa kerosene. Posible namang walang maging paggalaw o tumaas ng 15 sentimo ang kada litro ng gasolina. Ang paggalaw sa presyo ng petrolyo ay matapos ang 5 araw na kalakalan sa world market. Balita! Balita! Alas 5:16, 4 na ang patay sa pagguho ng Binaliu Landfill sa Cebu City habang 34 pang empleyado ang patuloy na hinahanap. Ayon sa mga otoridad, natabunan ng gumuhong tambak na basura ang mga sanitation worker na nasa loob ng mga staff house nang mangyari ang insidente.
Nangangamba naman ang rescuers sa panganib ng panibagong pagguho habang nagpapatuloy ang search and rescue dahil sa paggalaw ng basura. Samantala ho, iginiit naman ng Cebu City Government na nasa full rescue mode pa rin ang mga otoridad sa Binaliw Landfill. Inaasahang darating ngayong araw ang 50-ton crane na magagamit para sa heavy lifting at debris clearing operations sa nasabing pagguho ng landfill. Balita! Boom! Balita! Kaugnay hunyan personal na bumisita si Vice President Sara Duterte sa mga biktima ng Binaliw Landfill landslide sa VisMed Hospital sa Cebu City. Ayon sa OVP, kinuwento ng mga nasugatan sa insidente na marami pa sa kanilang mga kasamahan ang nawawala dahil natabunan ng mga basurang dala ng landslide. Ani ay lahat ay nagtatrabaho sa naturang landfill, hatid ang magkakaibang kwento kung paano sila nakaligtas sa sakuna. Nagpaabot ng pakikiramay si VP Sara sa pamilya ng mga nasawi sa pagguho ng landfill. Boom! Balita! Boom! Balita! 18 minuto makalipas ang alas 5 na hapon sa iba pang mga balita, nagpatupad ng preemptive evacuation ng lokal na pamahalaan ng Hipapad sa Eastern Samar dahil sa pagbaha, epekto ng matinding pag-ulan. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC, walang tigil ang malakas na pag-ulan sa lugar mula pa kahapon. Kabilang sa apektado ng pagbaha ang lahat ng 13 barangay sa bayan ng Hipapad. Patuloy naman na minomonitor ng mga lokal na response units ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Boom! Balita! Boom! Balita! Umabot sa 150 rockfall events at 70 pyroclastic density currents o PDCs ang naitala sa Bulkang Mayon sa Albay sa nakalipas na 24 na oras. Batay sa 24-hour monitoring bulletin ng PHIVOX, mananatili sa alert level 3 ang bulkan na nangangahulugang may intensified magmatic unrest. Ayon kay PHIVOX Director Teresito Bacolcol, ang PDCs ay delikado dahil ito ay pinaghalong abo, bato at mainit na gas. Paalala ng ahensya, mahigpit pa rin na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at pinag-iingat ang mga residente sa posibleng panganib gaya ng rockfall, landslide, ballistic fragments, lava flow at pagsabog at lahar. Boom! Balita! Boom! Balita! Nag-aalboroto na rin ang Bulkang Taal sa Batangas matapos ang isang minor phreatomagmatic eruption kagabi. Ayon sa abiso ng PHIVOX na inilabas bandang alas 7:12, nangyari ang pagsabog sa main crater ng bulkan. Base sa monitoring ng ahensya, natapos ang minor eruption bandang alas 7:15 ng gabi. Huling nakapagtala ng kaparehong insidente ang Taal noong araw ng Pasko na tumagal ng halos 2 minuto. Sa kabila nito, nananatili sa Alert Level 1 antas ng pag-aalboroto o low level unrest. Boom! Balita! Boom! Balita! Sa iba pa nating mga balita, magandang gamiting kasangkapan o tool ang Artificial Intelligence o AI para mapabilis ang pagkalap ng impormasyon. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ni Technology Editor Art Samaniego na mapapadali ng AI ang pagkuha ng impormasyon pero dapat pa rin maging maingat sa paggamit nito. Ayon kay Samaniego, dapat pa rin basahin at i-verify ang mga impormasyon na ibibigay ng AI dahil makina pa rin ito na posibleng magkamali. Sure. Meron kang verification and information, pero dapat basahin mo talaga kasi makina yan. Lagi natin tandaan, makina yan, walang empathy yan. So hindi yan tao na makikita yung emotion mo. So, isa to sa mga dahilan kung bakit hindi talaga mapapalitan ng AI yung tao. As of now, wala pang emotion yung AI, walang empathy, walang sympathy sa tao. Boom! Balita! Boom! Balita! Sa iba pang balita, niyanig ng magnitude 4.8 na lindol ang karagatang malapit sa Agno, Pangasinan hating gabi kanina. Sa ulat ng PHIVOX, tektonikang original lindol at may lalim na 20 kilometro.
Naramdaman ang intensity na pagyanig sa mga sumusunod na lugar. Intensity 4 sa Bani, Pangasinan, Intensity 2 sa Bulinaw at Lingayen, at Intensity 1 naman sa Aringay, La Union. Wala namang inaasahang aftershocks at pinsalang dulot ang magnitude 4.8 na lindol. Boom Balita! Boom Balita! Pinatitigil muna ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa Land Transportation Office ang pagkumpiska ng driver's license sa mga motorisang mahuhuling lalabag sa batas trapiko. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing mas maayos ang proseso para sa mga motorisang mahuhuling lumalabag sa traffic rules. Sa ilalim ng memorandum, inatasan ni Lopez ang LTO na suriin ang lahat ng mga nakukumpiskang lisensya at tiyaking sumusunod ito sa mga umiiral na polisiya. Bukod pa rito, binago rin ang lead time sa pagsettle ng traffic violations mula sa dating 15 calendar days ay ginawang 15 working days para mabigyan ng sapat na oras ang gobyerno at publiko na maayos sa kanilang kaso. Paglilinaw ng kalihim, hindi kasama sa bilang ng araw ang mga holiday at long weekend sa pag-aayos ng traffic violation. Boom Balita! Boom Balita! Oras natin, alas 5:23. Babalikan pa natin ang iba pang mga balita at sa ating pagbabalik, mga malalaking balita naman ngayong linggo sa DZRH Boom Balita Rewind. Inyo pa rin pong nakakasama. Ito ho si Kyle Bulias. At ito po si Yuel Reyes. Boom Balita! Boom Balita! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, Isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Ang mga balita at sumasabog na mga expose. DZRH. Boom! Balita! Boom! Balita! Magandang hapon ho sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa kalsada o di kaya naman ay kagigising lang matapos magpahinga sa katatapos lang din na Traslasyon 2026 ho kanina. Hindi ho kayo nagkakamali sa mga ngayon pala nakakapagbukas ng kanilahong radyo, TV, social media accounts. Kanina lang ho talaga natapos yung Traslasyon 2026. Almost 31 hours o 30 hours and 50 minutes. Kamusta yung kayo na iwan dito kahapon eh? Ano ba ang ina-expect nyo ba na matatapos ng maaga? Ako hindi na ako nag-expect na matatapos siya ng maaga kasi nung parang bandang tanghali, ang tagal niya sa palangka. Tapos medyo biglang bumilis hanggang sa makarating siya doon sa Arlegui. Hanggang sa matapos yung shift ko, nasa Arlegui pa rin siya. Kinagabihan, nagmamonitor din ako, Arlegui pa rin. Yun yata yung binabanggit na almost 10 hours ang 9 hours inalagi siya doon. ang itinagal. At pagdating nga ng San Sebastian Church kanina, expected na mas magtatagal pa. Pero after nga ng dungaw, ay nagdire-diretso na rin na pabalik dito ho sa kanyang tahanan sa Quiapo Church. Kaya bagaman nakakalungkot, may 4 ho na nasawi sa insidente at sana ay maiwasan na yung mga ganitong trahedya sa mga susunod pang Traslasyon. Oras natin alas 5:29. Mga malalaking balita ngayong linggo ating babalikan. Ating hihimayin dito sa DZRH Boom Balita Rewind. Sa ating top 5 story of the week, itinaas na sa alert level 3 ang Bulkang Mayon dahil sa patuloy na pag-aalboroto at posibilidad ng mapanganib na pagsabog. Inirekomenda na ng PHIVOLCS ang agarang paglikas ng mga residente sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone sa paligid ng Bulkang Mayon sa Albay. Ito ay upang maiwasan ang banta ng lahar flow, pyroclastic density currents at iba pang volcanic hazards. Samantala, naka-full alert na rin ng DSWD para sa monitoring ng DSWD Quick Response Teams at Social Welfare and Development Officers sa sitwasyon ng Bulkang Mayon. Nag-deploy na rin anya ng kanilang staff sa mga lugar na saklaw ng 6-kilometer danger zone para umagapay sa mga residenteng lumilikas patungo sa mga evacuation center. Kung merong mga lumilikas, may marami ring natutuwa na naging tourist attraction. Yun hong pagbubuga ng hindi daw lava flow pa ito eh. Ang tawag nila dito ay PDC, pyroclastic density current. At yun yung namamaga sa taas, yun yung bumabagsak, yun yung nakikita nating parang lava flow. Pero yun ho, ingat-ingat pa rin lalo sa mga gustong masilayan ang ganda ng Mayon Volcano.
Para naman sa ating top 4 story of the week, magsisilbi ng spokesperson ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang general manager na si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Inanunsyo ito ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes kasabay ng unang pagharap ni Torre sa media mula nang italaga siya ni Pangulong Bongbong Marcos sa MMDA. Sinabi ni Torre na nais niyang i-adapt sa ahensya ang mabilis na response program na ipinatutupad niya noon sa Camp Crame. Nilinaw naman niyang saklaw lamang ito ang mga kalsadang nasa ilalim ng jurisdiksyon ng MMDA. Bukod sa agarang pagresponde sa mga aksidente at aberya sa daloy ng trapiko, target din ni Torre na pabilisin ang clearing operation, partikular ang pagtanggal ng mga sagabal sa mga pangunahing lansangan. Hindi pa natin nakikita si General Torre na magbida dun sa kanyang 5-minute ba? 5-minute response, ano? Maganda pa naman yung command post ng MMDA. Kamusta ho kayo, General Torre, sir? Samantala, 4 na ang kumpirmadong patay matapos gumuho ang isang landfill sa barangay Binaliw sa Cebu City. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival, 12 ang nakaligtas at nadala sa mga ospital, ngunit nawawala pa rin ang hindi bababa sa 30 katao. Sa inisyal na investigasyon, naapektuhan ang pundasyon ng landfill kasunod ng pagtama ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu noon pang Setyembre at 30, 2025. Lalo itong naging unstable dahil sa naranasang mga pag-ulan sa lugar. Sabi ng alkalde, magde-deploy na rin ang isang 50-ton crane sa lugar para sa mas maingat na paghuhukay sa mga posibleng nakaligtas sa insidente. Medyo hindi na ingayan yung issue na to, no? Kasi sabay siya doon sa traslasyon. Parang kahapon ba nangyari o isang araw? Parang Webes ng, kung hindi ako nagkakamali, Webes ng gabi. Ng gabi. Tapos kahapon ng umaga lumabas yung balita. Yung ulat. Pero napakalaki pala. Grabe, may pinapangambahan pa ho na iba pang mahukay, pero hopefully mga buhay pa dahil nanindigan ho yung Cebu City LGU na search and rescue pa rin ho ngayon at hindi pa search and retrieval. Iba kasi yung approach kapag search and rescue. Ang mahirap din kasi dito, hindi basta-basta yung ginagawang rescue operation. Paghuhukay. Dahil nga malambot daw, yung sinasabi malambot yung ilalim ng lupa, kaya hindi pwedeng basta-basta na lang maghukay. Gayun din dahil nga landfill ito, maraming nakalalasong chemical. So at risk din yung kaligtasan din ng ating mga rescuer. Kaya ang sinasabi nga ni Mayor Nestor Archival, prioridad din nila yung kaligtasan ng kanilang mga rescuer. Sana marami pa hong may makita pang mga buhay. Para naman sa ating top 2 story of the week, may babatiin muna tayo ng happy birthday. Nagpapabati ng happy birthday ang dati nating classmate, si Alison Lagria. Anong school nga ba si Alison? Happy birthday kay Alison. Si Alison ay from... Bago lang yan. Ito lang nakasama din natin yan. Ito. Pwede ako nagkakamali sa STI. Hindi, ito yung... Hindi, sa Mandaluyong High School. Ito yung mga senior si Alison. Okay. Mandaluyong Science High School. Happy birthday sa'yo, Alison Lagria. Ayan, para sa ating top 2 story of the week, yan ho ay sa ating pagbabalik. Oras ho natin, 5:36 ng hapon. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Mood swings, mabilis na pagkairita at pagkimkim ng galit sa katawan ay ilan lang sa mga natural na emosyong maramdaman ng isang tao kapag tayo ay galit.
Ito ay maaaring dulot ng maraming factors tulad ng labis na stress sa trabaho, school o maski sa mga taong nakakasalamuhan natin. Pero kung napapadalas na at matagal nang naranasan ang ganitong uri ng emosyon, ay may malubhang epekto na pala ito sa ating katawan. Ayon sa pag-aaral ng Frontiers in Immunology, ang labis na galit at emotional stress ay nagdudulot ng nervous system dysregulation, isang kondisyon na nakakaapekto sa balanse ng mga hormones at immune system sa katawan ng isang tao. Isa na rito ang pagtaas ng heart rate. Sa tuwing nagagalit, naglalabas ang ating katawan ng cortisol at adrenaline na nagre-resulta ng inflammation sa loob. Kung magtuloy-tuloy ang emotional stress, ay maaaring humina ang ating immune system at magresulta sa iba pang karamdaman gaya ng mas maging prone sa iba't ibang uri ng sakit tulad ng impeksyon at marami pang iba. Ayon pa sa isang health journal, ang 1 minuto lamang na labis na pagkagalit ay maaaring magpababa ng ating human immune system hanggang sa 5 oras. Ayon naman sa Mayo Clinic, ang sobrang pagkagalit ng isang tao ay pwede ring magdulot ng insomnia o hirap sa pagtulog at indigestion o mahinang pagtunaw ng pagkain. Hindi lang sa isip ang nai-stress, kundi puso, bituka at maging ang ating skin health ay posibleng maapektuhan. Kaya naman upang maiwasan ang mga ito sa kabila ng galit na nararamdaman ay maaaring sundin ang simple at araw-araw na practice ng deep breathing, mindfulness at paggalaw ng katawan gaya ng paglalakad ay malaking tulong na sa pagpapanatili ng balansing isip at kalusugan. Hindi lamang ito paraan para pakalmahin ng sarili kundi para palakasin na din ang ating immune system. Kaya't paalala ng mga eksperto, hinay-hinay lang kung magalit, sa kabila man ng triggers at negativities ay huwag pa rin nating kalimutang ngumiti para makatulong sa ating journey ng pagiging healthy. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi,
mas pinalakas at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good... Alas 5:42 na ho ng hapon, nagbabalik ho ang programang DZRH Boom Balita para ho sa ating top 2 story of the week dito sa DZRH Boom Balita Rewind. Ganap ng batas ang 6.793 trillion pesos na pambansang budget para sa 2026 matapos itong lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang seremonya sa Malacanang. Sa ilalim ng General Appropriations Act of 2026, pinakamalaking bahagi ng pondo ang inilaan sa sektor na edukasyon na nagkakahalaga ng 1.345 trillion pesos. Sa kanyang talumpati, giniit ni Pangulong Marcos na mahigpit na ipatutupad ang probisyong nagbabawal sa mga politiko na makilahok sa pamamahagi ng ayuda at iba pang tulong pinansyal. Samantala, vinito naman ni Pangulong Marcos ang 92.5 billion pesos na halaga ng items sa ilalim ng Unprogrammed Appropriations sa General Appropriations Act of 2026. Naniniwala si Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Finance Committee, na ito ay dahil sa change of heart, gayong mga vinito ni Marcos ay galing mismo sa orihinal na National Expenditure Program. Tiniyak naman ito na hindi na mauulit ang mga nangyaring flood control mess noong 2025 dahil sa mga nilagay nilang safeguards. Sa kabila nito, tuloy ang planong paghamon sa naturang budget ng mga watchdog at mga kritiko. Dahil ito sa natitirang 150.9 billion pesos na itinuturing bilang standby funds na posible umanong maging pork barrel o magamit sa katiwalian. Giit ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice, wala dapat kahit pisong unprogrammed appropriations dahil ang piso o 100 bilyong piso ay nananatiling unconstitutional. Pero iginiit pa rin ng palasyo na pork barrel free ang pambansang pondo at sinabing hindi maaaring makialam ang mga mambabatas sa pagpapatupad ng budget dahil tungkulin ito ng ehekutibo. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na mas magiging maingat at responsable ang paggamit ng pondo ngayong taon at dadaan sa malalimang pagsusuri ang bawat proyekto para masigurong totoong mapakikinabangan nito ng publiko. Daming nangyari ngayong linggo. Ngayon lang din pala pinirmahan ng Pangulo yung ating 2026 national budget. Ang susubaybayan ho natin dito kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema pangtungkol doon sa constitutionality ng kung legal ba ang unprogrammed funds. At bukod dyan, yung titignan pa rin, of course, lalo ng publiko yung mga flood control projects. Yan, no. Wala namang flood control projects na bago ngayong taon. Ang sinabi nga ni Senator Gatchalian sa DZRH, yung nasa 2026 National GAA, ito yung mga ongoing na. Ibig sabihin, yung mga sinimulan ng mga nakaraang taon at continuing appropriations. Pero sana yung desisyon ng Korte Suprema wag naman umabot ng 10 years. 546, may tuturing na pinakamatagal
sa kasaysayan ng Pilipinas ang Traslasyon 2026. Ito yung matapos umabot ng 30 oras at 50 minuto ang buong prosesyon na dinaluhan ng higit 9.64 milyong mga deboto. Samantala, 4 naman ang naitalang nasawi sa gitna ng traslasyon kung saan may tuturing din itong pinakamalaking casualty sa kasaysayan. Sa datos naman ng Philippine Red Cross, umabot sa 856 na pasyente ang kanilang inasistehan sa pagdiriwang ng kapistahan ng Jesus Nazareno. 415 rito ang sumailalim sa vital signs monitoring, 400 at siyam ang may minor cases, habang 13 ang major cases kabilang na ang malalim na sugat, hirap sa paghinga at fracture. 19 naman ang kinailangan dalhin sa ospital, kabilang na ang PGH, Philippine Orthopedic, Tondo Medical Center, Quirino Memorial Jose Reyes, Valenzuela Medical Center, Ospital ng Maynila, East Avenue, Fabella at San Lazaro. Para mga DOH hospitals to, no? Siguro zero bill. Na yan, nag-aalo ba? Ipapromote ka na ng zero balance billing. Yan ho ang malalaking balita ngayong linggo na ating binalikan. Ating hinimay, dito pa rin yan sa DZRH Boom Balita Rewind. Narito ang mga sari-sari at mga halo-halong balita. Balitang showbiz, balitang sports, balitang pangkalusugan, balitang karumal-dumal, balitang kahindik-hindik, at balitang nakakatuwa. Dito lamang sa ating mga chapsoy na balita. Mga chapsoy na balita. Sa ating mga suki, Teresita Atienza, Melvin Letrodo, magandang hapon ho sa inyo. Magandang hapon din sa ating mga Facebook viewers. Ayan. Sina Ma'am Yoli Ilagan at si Marilo Jeronimo. Of course, hello din kina Mama at Papa dyan sa Cabuyao, Laguna. Hello po, magandang hapon. Siyempre sa mga TNVS at taxi drivers natin na kasama nating bumibiyahe ngayong hapon. Unahin na natin ang balita sa ibayong dagat. May pahiwatig si US President Donald Trump sa posibleng pagsakop ng Amerika sa Greenland. Hindi nakukontento si Manong Donald sa Venezuela. Ayon kay Trump, may gagawin ng kanyang administrasyon sa Greenland, magustuhan man nila ito o hindi. Giit ni Trump, kung hindi kikilos ang Amerika, ay posible silang maunahan ng Russia o China. Yet, I might talk about that, but right now we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Okay? I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. Why is it so important to you to own it when you have a military presence there, which you could expand to affect the security? Because when we own it, we defend it. You don't defend leases the same way. You have to own it. And, with a nation, look at what happened with Obama, with that horrible deal they made with Iran. It was a short-term deal. It was like a 9-year deal. Countries can't make 9-year deals or even 100-year deals. Countries have to have ownership. Ibang nasa utak ni Mang Donald. Samantala sa ating balitang sports, bigong makapasok sa finals ng ASB Classic ang Pinay tennis star na si Alex Ayala. Yan ay matapos siyang talunin ni Wang Xinyu ng China sa score na 7-5, 7-7 at 4-6. Dikit na dikit naman pala. Una rito nakapasok din si Ayala sa quarterfinals ng women's doubles kasama si Eva Jovic.
ng Amerika pero hindi na sila nakalusot sa semis matapos talunin ng Chinese veterans na sina Xu Yifan at Yang Zhao Shuan. Panigurado babawi si Alex Ayala dito. At ano pa naman ito good run pa rin kung maituturing. Maraming mga susunod pang laban. 2026 pa na, umpisa pa lang naman ang 2026. Chop Suey na balita. Chop Suey na balita. At para naman sa ating balitang showbiz, nananatiling undecided si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D kung sasali siya sa Miss Grand International All-Stars. Sa isang podcast, sinabi nitong kinukonsidera niya pa rin ang pagsali rito, pero dahil ito nga ang unang edisyon ng MGI All-Stars, marami pa raw siyang katanungan. Sa kabila nito, sinabi ni D na hindi pa rin niya isinasara ang kanyang pintuan sa mundo ng pageantry. Si D ang pambato ng Pilipinas noong Miss Universe 2023 sa El Salvador, kung saan nakarating ito sa top 10. Una rito, lumaban din siya sa Miss World noong 2019, kung saan nakapasok naman siya sa top 12. Chop Suey na balita. Chop Suey na balita. At para naman sa ating kakaibang balita, isang lalaki na itala ng Guinness World Record bilang may pinakamadaming koleksyon ng traffic cones matapos ang kaso ng copyright. Alamin natin ang detalye sa report ni Jackie Resho. Jackie? Kakaiba ang koleksyon ni David Morgan mula sa United Kingdom na naglagay sa kanyang pangalan sa Guinness World Records dahil imbis sa figurines, laruan o ano pa mang karaniwang kinokolekta ng mga tao ay nakahiligan ni Morgan na mangolekta ng traffic cones. Pero hindi ito basta-basta lamang nahiligan ni Morgan dahil noong 1986 naharap siya at ang plastic company na kanyang pinapasukan sa kasong design copyright. Ito ay matapos akusahan sila ng karibal na kumpanya na nanggagaya ng disenyo. Para naman maipanalo ang kaso ay nangolekta ng iba't ibang uri ng traffic cone si Morgan sa buong United Kingdom para maipakita ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga disenyo na naging matagumpay naman na taktika. Gayunman nang mapanalo na sa korte ang kaso ay tila hindi napigilan at tuluyan ng nainganyo si Morgan sa pangongolekta ng traffic cones. At mula nga sa 137 na piraso noong 2000 o taong 2000 ay lumobo na ito sa higit 500 o 500 na iba't ibang modelo mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman siya ang itinanghal na may pinakamalaki o may pinakamadaming koleksyon nito sa buong mundo. Paglilinaw naman ni Morgan na hindi niya ninanakaw ang mga cone dahil peligroso rin ito para sa mga motorista sa kalsada, kundi ipinagpapaalam muna niya ito sa mga foreman o nakikipagpalitan siya ng dala niyang spare upang madagdagan sa kanyang koleksyon na nakadisplay sa kanyang bakuran. At yan ang aking kakaibang balita. Ito si Jackie Resho ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jackie Resho. Akalain mo nga naman nangolekta ng... akalain mong may ano yun? May copyright issue? Yung design ng cone, ano ho? Ninakaw. Hindi naman ninakaw, kinuha ng lalaki bilang patunay na yung design nilang cone ay magkakaiba. Hindi katulad dun sa ibang mga disenyo. Maraming salamat sa iyong kakaibang balita, Miss Jackie Resho. Samantala, makibalita muna tayo sa MMDA Metro Base. Masarap bang bumiyahe ngayon sa kalsada? Maluwag ba ang daloy ng trapiko? Sir Richard Nemi ng MMDA Metro Base. Sir Richard, magandang hapon. Opo, magandang hapon din po at sa ating mga taga-subaybay. Narito muna ilagay ng ating trapiko sa mga sandaling ito. Sa mga motorista na nandito po sa kahabaan ng EDSA, yung southbound lane natin, galing tayo sa area ng Balintawak, Cloverleaf, medyo maluwag pa yan hanggang makarating kayo ng Kaingin. May pagbabagal lamang na mararanasan bago dumating ng Muñoz. Paglampas naman ng Bansalangin, maluwag na uli ang daloy patungo sa Quezon Avenue hanggang makarating kayo sa area ng Kamuning. Pero magbabagal tayo bago dumating ng Cubao hanggang makarating ng Santolan at tuloy-tuloy ang katamtaman hanggang sa mabagal na usad hanggang dito po sa bahagi ng Connecticut. Katamtamang daloy naman ang mararanasan approaching ng Ortigas hanggang makarating kayo ng Shaw Crossing hanggang dito na yan sa may approaching ng Shaw Tunnel. At dito naman tayo sa area ng Boni, maluwag pa naman ang daloy hanggang makarating ng Guadalupe. May bagyang pagbabagal bago sumapit ng Rockwell hanggang Buendia.
At pagsapit ng Ayala, may kaluwagan namang mararanasan, katamtamang daloy approaching dyan sa may bahagi po ng Arnaiz hanggang Magallanes Interchange. Sa gawin naman ng Pasay, mabagal po ang usad ng sasakyan dito po sa area ng Tramo hanggang makarating kayo sa area ng Roas Boulevard. At northbound lane naman tayo ng EDSA, mabagal po ang daloy ng sasakyan, Roas Boulevard hanggang Taft Intersection. Paglampas ng Taft, maluwag na yan hanggang dito sa may bahagi ng Magallanes Interchange patungo po sa area ng Arnaiz. Magbabagal lamang dito sa bahagi ng Ayala hanggang Buendia at Kalayaan. Maluwag tayo approaching naman sa Estrella hanggang Guadalupe Cloverleaf pero magbabagal paglampas ng Guadalupe Bridge hanggang dito na sa area ng Shaw, Mega Mall at Guadix Drive. Bahagi ng Ortigas, maluwag pa naman po ang daloy patungo sa White Plains pero magbabagal tayo sa area ng Camp Aguinaldo hanggang Santolan patungo sa area ng Cubao. After ng Cubao, maluwag na po muli ang daloy patungo dito sa area ng East Avenue at approaching po sa may Quezon Avenue flyover pero magbabagal yan bago dumating ng Trinoma hanggang makarating kayo ng SM North. Bahagyang luluwag naman bago dumating ng Congressional pero magbabagal muli sa may area na ng Oliveros hanggang makalabas tayo ng Balintawak Cloverleaf. Balintawak patungo naman dyan sa bahagi ng Monumento, maluwag pa naman po ang daloy ng sasakyan. Sa dadaan naman ng C5, southbound lane, medyo mabagal ang daloy dito pa lamang sa bahagi po ng Magsaysay hanggang makarating sa bahagi ng CP Garcia. Mabagal rin ang daloy ng sasakyan dito naman sa service road ng Saverville patungo sa Aurora Katipunan. Maluwag naman yung flyover patungo dyan sa area ng Pituason. Bahagi naman ng Bisirano, makakaranas naman ng katamtamang daloy ng sasakyan pero magbabagal tayo bago dumating ng Eastwood hanggang Green Meadows. After ng Green Meadows, maluwag na po muli ang daloy patungo sa area ng Ortigas at muling magbabagal bago sumapit ng Lanusa. Pagsapit naman ng Bagong Ilog, katamtamang daloy po yan hanggang dito sa may bahagi ng Kalayaan Elevated at maluwag na tayo approaching naman sa bahagi ng Market at pero magbabagal bago sumapit ng McKinley hanggang Palar. After ng Palar, maluwag na patungo dyan sa may area ng SLEX. Northbound lane ng C5, medyo mabagal tayo pagsapit pa lamang ng McKinley, Market hanggang Kalayaan Elevated. Katamtamang buhos naman dito approaching ng Bagong Ilog at maluwag tayo dito na sa bahagi ng Ortigas pero magbabagal sa area ng Kalye Industriya hanggang Eastwood. Area naman ng Aurora Katipunan, mabagal po ang daloy patungo sa Ateneo at tuloy-tuloy ang katamtaman hanggang sa may pagbabagal hanggang dito sa area ng UP Town Center. Medyo may pagbabagal pa rin mararanasan dito po sa tapat ng MWSS at after na dyan sa may bahagi ng Old Balara palabas ng Commonwealth, maluwag na po ang usad ng mga sasakyan. Yan po muna ang lagay ng trapiko sa oras na ito mula dito sa MMDA Command Center Metro Base para sa DZRH, Richard Nemi. Thank you! Maraming salamat Sir Richard Nemi ng MMDA Metro Base. At bago lang tayo magpaalam, Yuel, batiin ko lang din ang ating ang mga nanonood sa ating ngayong hapon, ang mga staff ng Heart Station ng Global Medical Center of Laguna, dyan ho sa Banlik nga ba? Banlik dyan sa Cabuyao. Maraming salamat sa inyong serbisyo. Balikan natin ang ating headlines. 4 nasawi sa kasagsagan ng Nazareno 2026, higit 1,000 medical cases na itala. Andas ng Jesus Nazareno balik Quiapo matapos ang halos 31 oras. Higit 9.6 milyon na mga deboto nakiisa. 3 pulis, 1 sibilyan, kabilang ang hepe ng Sibulan Negros Oriental, patay sa pamamaril ng kapwa pulis. Army official na tinanggal dahil sa pagbawi ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos, voluntaryong sumuko sa militar. Taas presyo sa mga produktong petrolyo nakaamba na sa susunod na linggo. At bilang ng mga nasawi sa pagguho ng landfill sa Cebu City, 4 na. Vice President Sara Duterte bumisita sa mga biktima. Boom Balita! Boom Balita! Yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado, January 10, 2026. Sa ngalan ng ating mga nakasama sa DZRH News Center, ano nga bang apelido mo, paring Jeric? Jeric Barreto. Yan, sa ngalan ho ng ating mga nakasama, maraming salamat ho sa mga tumutok sa ating may init na balitaan ngayon hong hapon, January 10, 2026. Kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Bulias. At ito po si Yuel Reyes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na ang programang Spotlight with Sister L.